Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi there! Welcome back again to a day in my life. Since hindi naman nga tayo masyadong busy today, tara samahan nyo na naman ako sa maghapon na to. By the way mga chiko, no mga oras na to, nakapagkape na din ako. Tapos naubusan na nga kami ng tubig at heto, magpapakulo na nga ako dahil meron pang apoy yung kalan dun sa labas. Nga pwedeng kagisa ng danuming thermos ngayon balo yun naman siguro yung dahilan. Ganun. Nang matapos ko nga malam na ng tubig yung takuri namin, lumabas na din ako at pumunta nga ako dito sa may kubo kung saan kami nagluluto. Pagkadating ko nga dito, agad ko na din sinalang itong takuri dahil nga malakas pa yung apoy, sayang naman. Maaga na nga din pala nakapagsaing yung nanay ko dahil alam nyo naman, nagbabaon yung kapatid at pamangkin ko. Iniwanan ko na nga muna yung tubig na sinalang ko dahil hindi naman sigurado masusunog yun. Pumasok na nga muna ako dito sa loob ng bahay at saktong-sakto naman tumatawag yung kamaritesan ko. Balo yun naman, patse-chismis makanyan. Diyos ko, balang magnet ko naman. Diyos ko, ng mga time na yan, kausap ko nga yung friend ko. Ang dami niyang kwento, tsaka chismis. Bisaya kanyang manutang. Charis! Aba, syempre, joke mo ita po. Targo peniwalan nyo, menutang ko ka. Targo, halos isang oras nga kami magkausap. At kaya pa chismis, halika magsawan eh. Pag ako ngayon nakamaritesan mo, basta bago yung chismis, pwede mo akong kausapin. Pero pag paulit-ulit na lang, ay Diyos ko, pass. Naisanin ko na din naman yung tubig na pinapakulo ko. Kaya naman heto, pupunta muna ako ng tindahan para nga tumingin ng may uulam. Balo yun naman nga chiyo, patsela tamong obra, ken tamo mong bali. Magluto, maglinis, sampung magluglug malan. Ganon. Kaya naman nung nga panalbeme yung video ngayon ni Diyos ko, sign na ini para manigobra ka ken bali, katatamad-tamad. Gayahin nyo yung atsin nyo, dating naguhugas lang ng plato, ngayon na-promote na, all around na. Ganon. Bali nga kumubalo kanina nung kapilang ko sumweldo. Charis. At nung pauwi nga ako pagkatapos ko mamili, nakita ko nga pala itong mga palayan namin. Palayan nga pala nila. Ay rugo, sana dakal ko anihan tapos di na nyo kumbako. Pagdating ko nga dito sa bahay, agad na rin akong dumiretso dito sa kusina para nga may prepare na itong mga lulutuin ko. Pinagjakusi ko nga muna itong mga tilapia dahil nga matigas sila. Galing sila Nome, Alaska. Charis, ibababad na muna nga natin sila para nga mawala yung pagkakadikit-dikit nila. Nahugasan ko na din pala itong mga sampalok na pang-asim natin at yung mga siling haba. Dahil nga magpapangat tayong tilapia, kakailanganin natin itong mga pechay. Marami-rami nga kasi lulutuin natin para hanggang apunan no. Na matapos ko nga paghihiwain yung ating pechay, sunod ko nang hiniwa itong mga sibuyas. Hiwa na din ako ng 2 pirasong luya at nagpukpok na din ako ng mga ilang pirasong bawang. Binabad ko na din pala itong pechay na gagamitin natin dito sa ating pangat dahil minsan nga may pag-giveaway na 1 hektaryang lupa. Charis, di naman nga ako expert sa pagluluto ng pangat, pero yun din naman ang magiging lasa niyan kahit anong prosesong gawin natin. Sa pagluluto nga nito, ang nakikita ko sing ginagawa nila, una nila nilalagay itong sampalok. Ito nga sampalok na to ang magsisilbing pang-asim natin sa ating pangat. At pagkatapos nga nun, dahil nga lumambot na yung ating mga tilapia, isasalansan na natin dito sa taas na sampalok. At pagkatapos nga nun, lalagyan na natin siya ng ginger or luya. Oh, English yarn. Marahil nagtataka nga kayo kung bakit naisisingit ko yung pagluluto ngayon. Siyempre, wala pa akong gana. Ay, rugo, but syempre, kumpisa na naman yung event ko kanyan. Amis yun naman kanta yung pa magluto ko. Wala, ganyan naman talaga yung buhay. Kapag wala tayong ginagawa, pwede tayong magtrabaho sa bahay. Kapag naman meron, wala tayo sa bahay. O, diba? Kagulo. At ayun na nga, bali dito sa pangat nga natin, naglagay nga din pala ako ng sibuyas at bawang. Tapos ay maglalagay din pala tayo dito ng 3 tasa ng tubig. Siyempre, yung tasa medyo malaki. Nang matapos ko nga matimplahan, agad na din akong pumunta dito sa labas para nga maisalang ko na. Pakukuluan nga muna natin to hanggang lumabot yung mga sampalok na inilagay natin kanina sa pinakailalim. Tama naman pala yung prosesong ginawa ko kasi pag daw nilagay natin sa ilalim yung mga tilapia baka madurog. Hindi ko na nga din pala makakalimutan, maglalagay din nga pala tayo dito ng kamatis. Hindi nga ako nakabili kanina kaya naman nanghingi lang ako sa kapitbahay. By the way, nung kulong-kulo na nga, sunod na nating inilagay itong ating mga pechay. Ay rugo, kasi sobrang dakal-da nga rin yung pechay, tabalo nung akit talaparetang tilapia. At nung malambot na nga yung ating pechay, sunod na nating inalagay itong ating mga siling haba. Hindi naman talaga ako mahilig sa mga siling ganyan, pero yung mga kasama ko sa bahay kasi nagtitiltilan sila ng patis tapos nilalagay nila yung siling ganyan. Naglagay na nga din pala ako ng konting pampalasa, ginisa mix, baka naman. Pinakuluan ko lang din ng 3 to 5 minutes, tapos ayan, ready to serve at pwede na din tayong kumain. Buti na nga lang nga hindi ganong mainit ang panahon ngayon, kaya naman saktong-sakto makakahigop tayo ng mainit na sabaw. Nagsantok na nga din pala ako dito sa may
plato, tapos kumuha din ako ng konting kanin para nga makakain na tayo. Ay Rugo, kung bigla kang nag-crave habang pinapanood mo tong video na to, naku, deserve mo tong ulam na to for today's video. Anyway, that's it muna for today's video. Thank you for watching. And again, don't forget to like, follow, and share for more. See you on my next vlog. God bless everyone. Bye!